Bine-verify pa ng Department of Interior and Local Government o DILG ang sinasabing pagpaparamdam ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico para humingi ng dialogo sa gobyerno. Ayon kay Secretary John Vic Remulla, pinadala ni Ko sa isang grupo ng mga pari ang mensahe na gusto niyang makipag-usap. Nakarating na raw sa kapatid niyang si Ombudsman Boying Remulla ang balita. Pero aalamin muna nila ang tunay na motibo ni Ko, lalo't na pagpapasapasahan na raw ang mensahe nito bago na ipaabot sa kanila. Para pag-usapan yan at iba pang issue, magkakasama natin DILG Secretary John Vic Remulla. Magandang tanghali po sa inyo, Sec. Salamat po sa oras. Magandang hapon, Cheryl. Magandang hapon sa lahat. Sec, pakilinaw lamang po paano nga ba talaga nakarating sa inyo itong feelers umano ni Zaldico? May personal bang lumapit na personalidad o pari po sa inyo't nakipag-usap? Hindi eh. Para rin yan sa bribery attempt sa amin. Dumadaan yan through several channels bago dumating sa amin kasi para may deniability. Ang nagpaabot ay kaibigan nung pare na kinausap ni Zaldi. So, kung ngayon, halos fourth-hand information na yan eh. Diba? But nevertheless, it is worth a try. Titignan namin kung totoo hindi. And it's a good sign kung talagang gusto nila makipag-usap at to negotiate his terms of surrender. Kung totoo po. Pero, Sec, itinanggi ng legal counsel ni Zaldico na si Attorney Ruy Rondain ang nasabing feelers at sinabing siya lamang daw ang otorisadong magsalita para kay Ko. Paano niyo po tinitignan ito ngayon? Alam mo yung mga abogado, they are paid to say such. Feeling ko lang sa posisyon ni Zaldi, wala nang pinagkakatiwalaan yan eh. Kahit abogado niya. At this point na vulnerable siya, kahit abogado, in jeopardy siya na pagsasamantalahan siya eh. So, tingin ko lang, ang pinagkakatiwalaan niya ngayon, yung mga nasa kaparian. So, sa tingin niyo po, kahit na maraming tao nang pinagdaanan yung mensahe bago nakaabot po sa inyo, ay may katotohanan kahit papano na gustong makipagdialogo? Tingin ko siya 60-40 na totoo. Pero malaki yung 40% na hindi totoo eh. So pag-aaralan namin at titignan namin talaga kung merong lalapit na formally na para mag-set ang dialogue. Sinabi niyo po na sineseryoso niyo nga itong kagustuhan na makipagdialogo pero kung bribe ay wag na lang. But so far, ano po ba yung exact words na nakarating po sa inyo, Sec? Hindi sa akin sa kapatid ko. So Apo. now it becomes fifth-hand information. Ang sabi, si Zaldi daw nakikipag-usap sa pare. Yung pare sabi sa akin na gusto daw makipag-usap na sa gobyerno. Baka pwedeng humarap sa inyo magkapatid. So yung ganon, it becomes diluted na, di ba? Yung basta marami ng pinagdadaanan. So, we would like to hear formally from their camp kung gusto talaga nila na mag-usap. Pag-uusap kami. Nung nag-usap po kayo ni Ombudsman Boying, paano nyo po ito diniscuss? Is this something na kinukonsider nyo pong dalawa? Ano rin po ang opinion dito ni Ombudsman Boying? Well, I cannot speak for him, but para sa akin, everything is everything is an option. No doors are closed. Kung ibig sabihin, mababalik namin siya dito to face justice, lahat gagawin ko talaga para maibalik siya. Ano po ang magiging papel ng DILG kung tuluyang matuloy po itong pag-uusap sa pagitan ni Zaldico at ng pamahalaan? Kung willing talaga siya, pwede ako ang pumunta doon mismo at ako ang maghahatid sa kanya pa uwi dito. Marami naman avenues yan. Meron pwede kami dumaan diplomatic channels, pwede kami dumaan sa police. As long as he is willing, he's a willing participant into the flood control investigation, dadalhin namin siya dito. Sec, may bago ho bang development sa manhunt laban kay Zaldico? May confirmation pa rin ba na nananatili siya sa Portugal? Yes, ang latest intel namin ay nasa Lisbon siya.
sa isang suburb ng Lisbon ay may gated community na hindi ka basta-basta makakapasok. Sa lahat ng intel operative sa amin, ay hindi doon lumalabas ng community eh. Parang kumbaga nasa Forbes Park, paikot-ikot lang siya ron. Hindi mo mapapasok kung sino ka lang, kung kahit sino ka man. When you say gated community, it's like a subdivision. Like yung mga It's a mamahaling... subdivision na isang, yung mamamahalin pang mga bilyonaryo lang. So, ang labas-pasok doon, very restricted. Wala naman kaming access para doon. Pero all points lead to a certain gated community in Lisbon, Portugal. May nakuha po ba tayong detalye na talagang namataan or nakita po nila mismo doon si Zaldico? Well, may nag-post na dati. May nag-post na dati na kumain sa restaurant doon sa labas ng Lisbon. Tapos tumakbo siya kaagad. So I think since kasi mga Pinoy, very vigilant eh. Yes. Pag Oo. makita siya, talagang binibidyo siya eh. So ngayon, since then, hindi na siya nagpakita ulit. Una nyo na pong sinabi na tinitignan nyo yung lahat ng paraan para mapauwi si Zaldico. Kabilang dito ang extradition at repatriation. Any update on this, Secretary John Vic? Well, tinanong ko ang mga abogado, ayun ang extradition treaty, dapat yan mutual. Number 2, wala tayong treaty sa kanila. So it has to be a mutual understanding na kung hingin natin si Zaldi sa kanila, ibibigay nila. But it's easier said than done eh. Kasi may mga batas rin sila. If the crime was committed before the acquisition of the passport, ipapadala nila. Pwede yun. Pwede natin request. Pero if the crime was committed after the acquisition of the passport, hindi nila ibibigay. But at this point, alam natin, nasa Portugal lang siya. Hindi pa siya lumalabas sa Portugal. At this point, alam namin nandun pa siya. Isa pa po sa hinahanap ng Senado para tumistigo sa flood control scam ay ito naman, si Orly Gudesa. Wala naman siyang nakabinbing warrant. Pero nagpatulong na rin po ba ang Senado sa pag-locate sa kanya? Hindi naman. Wala pang tumatawag sa akin. Wala pang formal request. Pero si Gutesa parang fake eh. Pero hintayin natin. We'll wait for the Senate na lang. Wala pa silang request sa amin. What do you mean fake po? Kasi napaka-inconsistent ng statement niya. Yung mga sinasabi niya. At sinabi ni Zaldi, hindi nagko-coincide eh. Wala kaming makitang yung katulad yung nakita sa ibang channel na yung conduction sticker na mga bag, late pala, iba-ibang date na binigay niya. Yung pinagdalahan ng pera ni Gudesa, house under construction, na 2 years na hindi ginagamit yung sticker. So yung mga ganyang klaseng inconsistencies, talaga makikita mo na medyo doubtful ang kanyang mga statement. So may gumamit lamang po sa kanya. Yun po ang nakikita nyo. Hindi ko kilala si Gutesa eh. Pero as far as I can tell, maraming inconsistencies ang report niya. Pero kung sakali man po magpatulong or baka kahit na hindi pa sila humingi ng tulong, any details or baka po may alam po tayo kung saan nga ba itong si Gutesa ba't hindi mahanap-hanap? Well, as far as we're concerned, he's not a wanted personality. Oh. He hasn't committed any crime. He's not, the Senate has not requested us to find him. Wala kaming actionable document para arestuhin siya o hanapin siya. So, as far as we're concerned, hands off kami hanggang mag-request sa Senate kung pwedeng hanapin namin. Isingit na rin po namin ang manhunt naman kay Atong Ang. May mga report po na nasa Cambodia na raw siya. Mayroon po ba tayong update, Sec? Ang report na yun ay galing kay Patindongan, yung star witness natin. Pagkaalam niya, kasi ang ganito ang parang narration na facts eh. Ang pagkaalam niya na nag-set up na ng online sabong na facility si Atong doon sa Cambodia. Kasi kung pag-aaralan mo, nung binawal ng ating Pangulo ang Pogo dito sa Pilipinas, nagliparan yan papunta sa Cambodia, Thailand border. Ando doon sila lahat ngayon. Malaking facility doon. Madami nila doon sila lahat. Reportedly, nagtayo siya Atong ng sariling online sabong facility doon. Kaya maraming siya kaibigan at may lugar na siya ron. So, it is possible, but improbable na nakaalis na siya ng bansa.
Kasi kung ganun, dadaan siya sa backdoor eh. Pero we are not counting it out. At ngayon pa lang, ando doon yung mga PNP intel natin na nag-coordinate sa mga local authorities. Nakikipag-coordinate na po ang authorities natin sa Cambodia. Sa buong Southeast Asia. Alright. Kumusta po ang investigasyon so far din ng mga pulis na posible raw tumutulong naman para itago po si Atong Ang? Puro unverified eh. Tinignan namin yung mga isang ex-general. Mukhang wala naman talaga siyang alam. Yung ibang mga bodyguard dyan, yung ginamit dyan sa EGK, lahat nakakulong na. So, very limited na yung access niya sa PNP. Actually, mas malaki ang access niya, NBI. Dahil for the longest time, for 30 years, ang bodyguard niya lahat NBI eh. Kaya mas may access siya ron. So, sa tingin niyo po, may tumutulong talaga at pumoprotekta? Hindi ko alam. I cannot say it for a fact. Nagsuko po ng baril si Ang. Ay may tuturing pa rin ba siyang Oo, armed that was- and dangerous, Sec? Wala. Isa na lang. Isa na lang ang supposedly nawala. Pero 5 out of the 6 registered under him na surrender na. Okay. May mga nagdududa na baka kung kanino lang mapunta po yung 10 million pesos na patong sa ulo ni Ang. Ano po masasabi niyo dito, Secretary John Vic? Siyempre, kung mahuli yan, number one, we cannot reveal kung sino ang informant. Kasi papatayin yan eh. Di ba? But I assure you, ibibigay talaga namin yan. At we cannot present the person to the press. Pero kung siya talaga, we will give the reward. Nung pong naglagay na tayo ng reward, gaano po karaming detalye yung nakakarating po sa ating authorities about him? Well, in 1 week, naka-8 raid na kami na naging mga informant tumatawag. Naka-8 raid na kami, wala pa kami nakaabutan. So we will continue, hindi kami titigil. May possibility po ba na itaas more than 10 million ang patong sa ulo ni Ang? Siyempre, as long as he say fugitive, we will exhaust all means and maybe increase the incentives para makuha siya. Hanggang mga magkano po kaya or kailan planong itaas po itong patong sa ulo ni Ang? Wala. Itatanong ko pa sa Pangulo kung hanggang saan kami pwede. Yun pong 10 million na patong, saan po ba manggagaling yung 10 million pesos? Usually sa intelligence fund namin yan. Alright. Puntahan na rin po namin yung paghahatid ninyo kay former Senator Bong Revilla nang ikulong po siya sa Payatas. May ilang umalma rito na parang VIP treatment daw po. Pakipaliwanag nga po ulit, ano po ang tugon ninyo dito, Secretary? Well, alam mo, Cheryl, hindi ko naman pwede itago sa lahat. Si Sen Bong and I have been friends for the last 45 years. 40 or 42 years. Dati, tagal na namin magkaibigan yan. Nung tinawagan niya ako ng gabi, nung na-surrender siya, sabi ko, nung lumabas yung warrant, sabi ko, mag-surrender ka na. Kasi kaysa habulin ka namin, baka magkasakitan pa, mag-surrender ka na lang. So nag-surrender siya, voluntarily. Di ba? Yes. Nung sunod na araw, pinuntahan ko siya sa Krame. Sabi ko, liga, samahan na kita papuntang Sandigan. As a last gesture of my friendship to you, pagkatapos ito, hindi na tayo magkikita. So, pinasakay ko siya sa kotse ko. Hindi pa naman siya charged eh. Meron lang siyang warrant of arrest. So, technically, he was under my control. Diba? So, ang rules kasi ng Port of Sigan Bayan, when you are formally charged, doon kailangan naka-handcuff. But since hindi pa siya formally charged at voluntary siya nag-surrender, hindi siya risk, violence risk or risk of flight. Ako na nagsama sa kanya. So sinama ko siya, kasama asawa niya, inatid ko siya hanggang pintuan ng Sandigan Bayan. Pagdating doon, nagpaalam na ako. This is it. So, simula nun, hindi na kami nag-usap. Sec, sabi niyo nga po, you've been friends for more than 40 years. Nakasakay po sila sa inyong sasakyan, kasama po ang kanyang may bahay. Ano po ang napag-usapan niyo habang papunta po kayo sa Sandigan Bayan? May mga pakiusap ba siya? May mga Ay, wala. Siyempre, naglalamент ang galit niya kay Bernardo dahil sabi niya, demonyo yan eh. Napaka-demonyo na taong yan. So, hanggang doon lang yung conversation namin. Pero yung as far as favors, wala. Kasi beyond my control na rin naman yan eh. Basta na-admit na siya,
Ganun na. Nagpakuha ako ng report kanina. Ang suot niya raw ay yung BGNP uniform. Suot niya yung parang Dilaw na yellow t-shirt. t-shirt tsaka jogging pants. Ganun ang mandatory wear yung suot niya. Wala ho ba siyang bilin bilang kaibigan na bahala ka na sa pamilya ko or kung paano man pong bilin? Wala. Ang ano naman yun pamilya niya, very well off na naman niya yun So wala namang kailangang alaga. Ang anak niya tumawag sa akin kahapon. Kaya tanong ko ano mangyayari sa arraignment. Sabi ko, yung arraignment is beyond my control. Sandigan bayan na yan. So wala akong maisagot. Hanggang ngayon po, hinahanap pa rin, Sec, yung mugshot po ni dating Senator Bong Revilla. Nasaan nga po ba? Nagkaroon nga po ba? Is this something na naklaro nyo na po? Kasi yung mugshot niya, kinuha ng 11:30 ng gabi. Tapos 10 o'clock, hinadid ko na siya sa Sandigan. So in all that time, parang hindi ko na naisip na nasaan na ba yun. Hindi ko tinanong. So ngayon, 1:30, may press con kami. Ilalabas ko na ang lahat ng mugshot ng mga arrested. Okay. Naaresto na po ba rin ang lahat ng kapwa-akusado ni Revilla, Sec? Opo, 6 out of 6 na aresto na po. Marami-rami pang warrant ang posibleng ilabas at marami pang matataas na opisyal ang pwedeng maaresto. Paano nyo po ito pinaghahandaan? The usual, meron na kaming standard operating procedures. But we're keeping more vigilant in tracking them para mahuli kagad. Katulad yung 6th accused na sinabi, immediately nahuli namin isa sa Sagada, isa sa Bulacan, yung 4 nag-surrender kagad. So natatrack naman namin yan kung kailangan na talaga. Ibinunyag nyo po kamakailan yung ilang nagtangkang manuhol sa inyong magkapatid kaugnay po sa flood control scam. Ay wala na ho bang ulit nagparamdam? Baka meron na naman panibagong nanunuhol? Wala na. Para tumigil na. Ayaw nang lumapit kasi papapahiya lang Diba? Tapos may lalabas ko pa yung pangalan nila. Pero wag na. Sabi ko, wag yun na akong subukan kasi wala rin pupuntahan yan Paano po pinadaan sa inyo yung panunuhol? Sa kaibigan na kaibigan, the usual. Kasi ang modus operandi naman ganyan, may deniability. Tapos pa the place, ang pagsabi, di ba? Baka kailangan niyang tulong, ito, siya naman ganito, gusto tumulong, di ba? Alam naman, may kaso sila. Yung gano'n na hindi nila sabing suhol, pero yung sabi nila baka kailangan niya ng tulong. So, ayun, I interpreted suhol na yun, di ba? So, hindi ko na pinapaprogress yung usapan Kaya sabi ko, wag na akong kausapin niyo, wag na sa amin. Diba? Iba na lang, wag kami. Itanong na rin po namin, Sec, I know kulang na po tayo sa oras, pero may update ba sa posibleng arrest warrant po ng ICC kay Senator Bato de la Rosa? Tinatrack nyo ba yung kanyang location? Wala pa Wala. As far as we're concerned, there's no such thing. So, hanggang dumating, we have no actionable document. Bakit ayaw po magpakita ni Senator Bato? Alam po ba tayo kung kinaroroonan niya? Tanong mo, wag ako. Saan may alam nun? Wala akong alam. Pero meron, wala talaga. do you have any details kung nasan po siya? Idea? Nandun lang sa Davao. Nasa Davao lang. Davao lang. Okay. Isa pang issue, sinabi po ni General Nicolas Torre III na hindi raw po siya pumirma ng kahit anong optional retirement sa PNP. Pwede niyo po ba itong linawin, Sec? I think si Claire Castro is having a press con now. Siya na lang ang mag-explain ng lahat. Pero pwede ho ba talagang tumanggap ng ibang posisyon sa gobyerno ang hindi pa nagre-retiro sa serbisyo? Dalawa kasi yan either resigned or retired. Magkaiba yan. So, ipso facto yan na wala ka na sa service kung tumanggap ka na ibang posisyon. As far as retirement, tignan natin kung ano talaga version niya compared to version ng Napolcom. Ang palas ng bahala magpaliwanag. Kasi sila nag-appoint sa kanya. Pero, yun nga po, sinabi, anong reaksyon niyo? Hindi naman daw nga siya talaga pumirma Hindi, let's wait for the palace version kasi sila ang appointing body. So, sila ang makapagsasabi kung ano talaga nangyari. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras. DILG Secretary John Vic Remulla. Magandang tanghali po.